Ang ulan ng taglagas ay mahinang kumakalabog sa mga itim na payong ng mga taong nagtitipon sa bagong bukas na libingan. Si Andrea Brillantes, isang kilalang aktres na may karera sa industriya, ay nakatayo sa tabi, nakatingin sa kabaong na dahan-dahang ibinababa sa lupa. Ang kanyang ama, si Mang Benjo, isang matagal ng artista sa sining at isang haligi ng kanilang pamilya, ay tahimik na sumakabilang buhay habang natutulog dahil sa atake sa puso. Siya ay 62 taong gulang pa lamang. Patawarin mo ako, Itay, bulong ni Andrea. Mahigpit na hawak ang isang bungkos ng puting krisantemo. Patawarin mo ako dahil napakaraming bagay ang hindi ko nasabi sa iyo. Sa tabi niya ay ang kanyang kapatid na si Bea Alonzo, isang sikat na fashion icon na napapalibutan ng isang maliit na grupo ng mga kaibigan sa mamahaling itim na damit pangburol. Kahit sa libing, mukha pa rin siyang cover model ng isang magazine. Ang kanyang itim na buhok ay nakalugay at bumubuo ng mga alon. Ang kanyang pampaganda ay walang bahid. At ang itim na damit mula sa isang sikat na designer ay nagbibigay diin sa bawat kurba ng kanyang figura. Si Bea ay mas bata ng 2 taon kay Andrea, ngunit palaging mukhang mas matanda, mas bihasa, mas may kumpiyansa, at mas matagumpay. Hindi sinasadya. Hinaplos ni Andrea ang kanyang simpleng itim na blusa at palda. Hindi niya kailanman nagawang magbihis ng kasing elegante ni Bea. Nang bumagsak ang huling piraso ng lupa sa libingan, nagsimulang magkalat ang mga tao. Lumapit si Bea kay Andrea at inakbayan ito. Ang kilos na ito ay maaaring mukhang suportang pangkapatid. Ngunit naramdaman ni Andrea dito ang isang bagay na mapanukso, matagumpay. Kumusta ka, ate? Bulong ni Bea direkta sa kanyang tainga. Nakikita ko, pareho ka pa rin modesta. Tinangka ni Andrea na lumayo, ngunit mas hinigpitan ni Bea ang pagyakap. Ang kanyang mamahaling pabango, ang pareho mula pa 7 taon na ang nakakaraan, ay tumama sa ilong ni Andrea, at ibinalik siya agad sa bangungot na araw bago ang kasal. Alam mo, minsan naiisip kita, patuloy ni Bea sa isang mahina, halos malambing na tinig. Kawawa ka. Mag-isa ka pa rin sa edad na 35. Hindi mo talaga nakahanap ng iba pagkatapos, si Gerald? Ako, ang ganda ng buhay ko sa asawa ko. Naramdaman ni Andrea ang pagtaas ng pamilyar na alon ng sakit at kahihiyan sa kanyang loob. Alam ni Bea kung paano tamaan ang pinakamasakit na bahagi. Alam niya kung paano magdulot ng pinakamataas na sakit na may pinakamababang pagsisikap, eksakto tulad ng 7 taon na ang nakakaraan ng sirain niya ang kanyang buhay. Si Gerald, napakamaalalahanin niyang asawa. Bulong ni Bea nang hindi binibitawan ang kanyang kapatid at ang kanyang boses ay ibinalik si Andrea sa realidad. Patuloy niya akong binibigyan ng mga regalo, dinadala sa paglalakbay. Noong nakaraang linggo, umuwi kami mula sa Maldives. Binayaran niya ang buong villa para sa amin. Naisip mo ba? At ikaw? Nagtatrabaho ka pa rin sa iyong aklatan? Ipinikit ni Andrea ang kanyang mga mata, sinusubukang kontrolin ang kanyang emosyon. 7 taon siyang nagtrabaho sa kanyang sarili. Alam kong masakit pakinggan ito, patuloy ni Bea sa isang peke at malambing na tono. Ngunit sa tingin ko, dapat mong tanggapin na may mga babae na talagang walang swerte sa pag-ibig. Hindi lahat ay maaaring maging masaya. Naalala mo kung paano ka sumigaw noon, na hinding-hindi mo kami mapapatawad? At ngayon, nakikita mo, 7 taon na kaming masaya sa kasal. At ikaw? At ako? Tanong ni Andrea sa mahinang tinig. At ikaw ay nag-iisa? At tama lang iyon. Kung isasaalang-alang ang iyong ginawa noon, ang daming histerya, ang daming sigawan, nakakatakot lang. Nagmulat si Andrea at tiningnan ang kanyang kapatid. Sa kanyang tingin ay walang galit o poot, tanging malalim na kalungkutan at isang bagay pa na hindi maunawaan ni Bea. Alam mo, Bea, sabi ni Andrea sa mahina ngunit matatag na tinig. Tama ka, mas maayos ang buhay ko kaysa sa iniisip mo. Bahagyang lumuwag ang yakap ni Bea. Nagulat sa pagiging kalmado ng kanyang kapatid. Hindi mo lang kilala ang asawa ko. Patuloy ni Andrea na may bahagyang ngiti. Gusto mo bang ipakilala ko kayo? Napapikit si Bea, naguguluhan. Asawa. May asawa si Andrea. Kailan nangyari ito? Bakit wala siyang alam tungkol dito? Ang asawa mo, ulit ni Bea. Nararamdaman na parang lumulubog ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Oo,
Lumingon si Andrea at kumaway sa isang matangkad na lalaki sa madilim na suit na nakatayo ng medyo malayo, nakikipag-usap sa telepono. Daniel, mahal, halika rito. Tinapos ng lalaki ang tawag at lumapit sa kanila. Sinundan siya ni Bea ng tingin at naramdaman na nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Siya ay isang guwapong lalaki na nasa 40s, may marangal na mga tampok, kulay abo na templo, at tiwala sa paglalakad. Mayroon siyang isang bagay na tila pamilyar, ngunit hindi niya maintindihan kung ano talaga. Bea, ipakikilala ko sa iyo, sabi ni Andrea nang lumapit ang lalaki sa kanila. Ito ang aking asawa, si Daniel Padilla. Naramdaman ni Bea na huminto ang mundo sa paligid niya. Padilla, hindi ito nagkataon, hindi lamang pagkakapareho ng apelido. Nag-abot ng kamay si Daniel. Maligayang pagkakakilala, Bea. Marami nang naikwento sa akin si Andrea tungkol sa iyo. Sinubukan ni Bea na magsabi ng isang bagay, ngunit walang lumabas na tunog sa kanyang lalamunan. Tiningnan niya ang lalaking ito, at unti-unting nagsimulang makilala sa kanya ang mga tampok na minsan niyang nakita sa mga larawan sa bahay ni Gerald. Daniel Padilla? Ulit niya sa basag na tinig. Hindi kaya ikaw ay kamag-anak ni Gerald Padilla? Ngumiti si Daniel, ngunit walang init sa kanyang ngiti. Si Gerald ang aking nakababatang kapatid. Naramdaman ni Bea na parang naging bulak ang kanyang mga binti. Hinawakan niya ang braso ni Andrea upang hindi matumba. Ngunit, paano? Kailan? Bulong niya. Nakatingin ngayon kay Andrea, ngayon kay Daniel. 4 na taon na kaming magkasama, at kamakailan lang kami kinasal. Mahinahong sabi ni Andrea. Tahimik. Walang pasikat. Ayaw ko ng malaking kasal pagkatapos ng nangyari sa akin, 7 taon na ang nakakaraan. Sinusubukan ni Bea na maunawaan ang nangyayari. Daniel Padilla, ang nakatatandang kapatid ni Gerald. Naalala niya na nabanggit ni Gerald minsan ang kanyang kapatid, ngunit kaunti lang ang sinabi niya at ayaw niyang pag-usapan. Mayroon siyang sinabi tungkol sa kapatid na nagpapatakbo ng negosyo ng pamilya, na seryoso at mahigpit, na hindi sila gaanong malapit. Hindi ka kailanman nagkwento ng detalyado tungkol sa iyo si Gerald. Bulong ni Bea, sinusubukang bumalik sa sarili. Si Gerald ay masyadong maraming sinasabi, at kaunti lang ang tungkol sa mahalaga, sabi ni Daniel. Sa kanyang boses ay may bahagyang antipatya na lalong nagpatensyon kay Bea. Kailangan kong umalis. Bulong niya. Sinusubukang kumawala mula kay Andrea. Mayroon akong mga dapat gawin. Siyempre, tumango si Andrea. Batiin mo ako. Gerald. Magkikita tayo minsan. Tumango si Bea at, nang hihina, nagtungo sa kanyang kotse. Ang kanyang mga iniisip ay ganap na magulo. Si Andrea ay kasal sa nakatatandang kapatid ni Gerald. Paano ito nangyari? Kailan? At higit sa lahat, ano ang ibig sabihin nito? Para sa kanya, tiningnan ni Andrea si Bea habang papalayo at, sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, naramdaman ang isang bagay na katulad ng kasiyahan. Ang mga card ay sa wakas ay nabuksan, at lumabas na ang tagumpay ay nasa kanyang mga kamay. At pagkatapos, 7 taon na ang nakakaraan, nangyari ang mga kaganapan na nagpabago magpakailanman sa kapalaran ng dalawang magkapatid. Nang umuwi si Andrea sa unang pagkakataon sa mahabang panahon para sa sarili niyang kasal, tilang ngiti na sa kanya ang buhay. Si Gerald Padilla, isang gwapo at kaakit-akit na lalaki na pumasok sa kanyang buhay bilang isang prinsipe mula sa kuwento, ay nag-propose sa kanya pagkatapos ng 6 na buwan ng pagkakakilala. Siya ay mayaman, nagmamaneho ng mamahaling kotse, binibigyan siya ng mga alahas na hindi niya kailanman pinangarap na isuot. Karapat-dapat ka sa pinakamahusay, Natasa, sabi niya habang hinahalikan ng kanyang kamay. Gusto kong mamuhay ka, tulad ng isang reyna. Wala pa akong nakilalang ganoong ka-sweet, totoo, at matalino na babae. Naalala pa ni Andrea ang araw na iyon, nang magiba ang lahat. 2 linggo bago ang kasal, umuwi siya sa kanilang mga magulang upang pag-usapan ang huling detalye ng pagdiriwang. Si Gerald ay darating kinabukasan upang makilala si Bea, na nag-aaral sa Makati at bihira sa bahay. Makikita mo kung gaano siya kaganda, sabi ni Andrea sa kanyang nobyo sa telepono. Ang totoo, mahirap ang kanyang ugali, ngunit siya ang tanging kapatid ko.
Tumawa si Gerald. Kung kalahati siya ng tamis mo, tiyak na magiging magkaibigan kami. Ngunit nang dumating si Bea at nakita si Gerald, sa kanyang mga mata ay nag-alab ang pangangaso na apoy na alam ni Andrea mula pagkabata. Palaging kinukuha ni Bea ang gusto niya, hindi gaanong pinapansin ang damdamin ng ibang tao. At sa pagkakataong ito, gusto niya si Gerald. Diyos ko, Natasa. Sabi niya sa unang gabi nang umalis si Gerald papuntang hotel. Anong lalaki? Paano siya nagawang mapansin ka? Hindi mo ba naiintindihan na masyado siyang maganda para sa iyo? Ano ang ibig mong sabihin? Nagulat si Andrea. Bueno, tingnan mo ang sarili mo. Tinignan ni Bea ang kanyang kapatid na may paghamak, isang simpleng librarian mula sa probinsya. At siya ay isang matagumpay na negosyante. Guwapo, mayaman. Gaano katagal kaya ito tatagal? Maaga o huli, mapagtatanto niya na nagkamali siya. Hindi pinansin ni Andrea ang mga salitang iyon noon. Alam niya na si Bea ay palaging naiinggit, palaging sinusubukang bawasan ang kanyang mga tagumpay. At nang 3 araw na lang bago ang kasal, mas maaga siyang umuwi. Gusto niyang subukan muli ang kanyang damit, siguraduhin na perpekto ang lahat. Ang kanyang puso ay nanginginig sa pag-asa. Sa loob ng 3 araw, ay magiging asawa na siya ni Gerald. Magsisimula ang isang bagong masayang buhay. Umakyat siya sa ikalawang palapag ng bahay ng kanilang mga magulang, kung saan nakasabit sa kanyang lumang silid ang damit pangkasal. Ngunit habang dumadaan siya sa silid ni Bea, nakarinig siya ng kakaibang tunog. Mahinang boses, tawanan, isang uri ng bulong. Huminto si Andrea sa harap ng pinto at may 2 boses, isang babae at isang lalaki. Bea. Mahinang tawag ni Andrea habang kumakatok sa pinto. Sa loob ay biglang naging tahimik. Pagkatapos ay narinig ang isang bulong. Isang nagmamadaling bulong. Bea, nandoon ka? Ulit ni Andrea na mas malakas. Oo, nandito ako. Sagot ng kanyang kapatid sa tensyonadong boses. Sandali lang. Ngunit itinulak na ni Andrea ang pinto. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanya sa pintuan. Sa kama, bahagyang natatakpan ng kumot, ay nakahiga sina Bea at Gerald, ang kanyang kapatid at ang kanyang nobyo. Kalahati lang ang damit, magulo ang buhok, at may guilty na mukha. Natasha. Bulong ni Gerald habang tumatalon mula sa kama at nagmamadaling isinusuot ang kanyang pantalon. Hindi ito ang iniisip mo. Hindi ito. Naramdaman ni Andrea na bumabasag ang kanyang boses. Kung gayon, ano ito? Dahan-dahang umupo si Bea sa kama. Hawak ang kumot sa kanyang hubad na dibdib. Sa kanyang mukha ay walang kahihiyan. Tanging bahagyang inis, na parang inistorbo siya sa isang mahalagang bagay. Natasa, huwag kang mag-eskandalo, mahinahong sabi niya. Mga matatanda tayo. Mga matatanda. Humakbang si Andrea patungo sa silid, at si Gerald ay likas na umatras. Nakikipagtalik ka sa nobyo ko? 3 araw bago ang kasal, at iyon lang ang masasabi mo. At ano pa ang dapat kong sabihin? Tumayo si Bea, nakabalot sa kumot. Na ako ang may kasalanan? Na nahihiya ako? Natasa, may nangyari sa pagitan namin ni Gerald. Chemistry, attraction, hindi namin pinlano. Hindi niyo pinlano? Idinikit ni Andrea ang kanyang tingin kay Gerald na hindi pa rin makakabuto ng kanyang kamisa. Ito ba ang unang pagkakataon na nangyari ito? Nagbukas ng bibig si Gerald, ngunit sumagot si Bea para sa kanya. Hindi. Nangyayari na ito sa loob ng 1 linggo. Ang mga salita ay tumama kay Andrea na parang sampal. 1 linggo. Sila ay nagtataksil sa kanya sa loob ng 1 linggo, habang siya ay abala sa pamimili ng huling detalye, para sa kasal habang masaya niyang kinukwento sa kanyang mga kaibigan ang nalalapit na pagdiriwang. 1 linggo. Ulit niya sa mahinang tinig. Ibig sabihin, kahapon, habang pinag-uusapan natin ang pangkasal na buke, nakikipagtalik ka na sa lalaki ko. Hindi siya ang asawa mo, tutol ni Bea. At sa kanyang boses ay nagkaroon ng malamig na kalupitan. Hindi pa siya sa iyo, at tila hindi na magiging sa iyo. Bea! Sigaw ni Gerald. Hindi kailangan ganoon. At paano ang kailangan? Bea, ikaw mismo kahapon ang nagsasabi na hindi ka sigurado sa iyong nararamdamin para kay Natasa na maaaring nagmamadali ka sa kasal.
Naramdaman ni Andrea na parang lumulubog ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Sinabi ito ni Gerald. Ang kanyang nobyo, na 1 linggo na ang nakakaraan, ay sumumpa ng walang hanggang pag-ibig sa kanya, ay nagdududa sa kanyang damdamin. Gerald, bulong niya. Totoo ba? Hindi niya masalubong ang tingin nito. Natasha, ako, mahirap ipaliwanag. Kaya subukan mong gawin. Akala ko mahal kita. Gusto kitang mahalin. Ikaw ay isang kahanga-hangang babae, mabait, matalino. Pero nang makita ko si Bea, ano? Ano ang nangyari nang makita mo si Bea? Napagtanto ko na wala pa akong naranasan na ganoon. Sa wakas ay tiningnan niya si Andrea at sa kanyang mga mata ay nakita niya ang isang bagay na katulad ng awa. Patawarin mo ako, Natasha. Ayaw kong saktan ka. Ngunit hindi ko kayang pakasalan ka ng nagmamahal sa iba. Nagmamahal sa iba? Humarap si Andrea sa kanyang kapatid. At ikaw? Mahal mo rin ba siya? O nagpasya ka lang na kunin ang akin? Ngumiti si Bea. Pagmamay-ari. Natasha, ang mga tao ay hindi mga bagay. Hindi sila maaaring pag-ariin. At tungkol sa pag-ibig, lumapit siya kay Gerald at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito. Oo, mahal ko siya. At mahal niya ako. Tiningnan ni Andrea ang eksenang ito at hindi makapaniwala sa nakita ng kanyang mga mata. Ang kanyang kapatid, hubad, natatakpan lamang ng kumot, ay demonstratibong sumiksik sa kanyang nobyo at hindi siya tinanggihan nito. Hindi sinubukang pigilan ang kabaliwan na ito. Ate, mahinang sabi ni Andrea. Buong buhay ko, pinagtanggol kita, Bea. Nang pinagalitan ka ng mga magulang dahil sa mababang marka, ako ang namagitan. Nang umutang ka, ako ang nagpahiram sa iyo ng pera. Nang umiyak ka dahil sa mga lalaki, ako ang nagbigay sa iyo ng aliw. At ganyan mo ako binabayaran. Hindi ko hiniling na ipagtanggol mo ako. Malamig na sagot ni Bea. At wala akong utang sa iyo. Bukod pa rito, kung si Gerald ay ganoon kadaling lumipat sa aking tabi, anong uri ng asawa siya? Ginawa kitang pabor. Ipinakita ko sa iyo ang kanyang tunay na mukha. Pabor? Humakbang si Andrea patungo sa kanyang kapatid at ito ay likas na umatras. Tinatawag mo ba itong pabor? At paano kung hindi? Mas mahusay na malaman ang totoo ngayon kaysa sa loob ng 1 taon pagkatapos ng kasal, pero hindi sa ganitong paraan. Hindi ko kayo nakikita kayo sa kama. Natasha, kumalma ka. Sinubukan ni Gerald na hawakan ang kanyang kamay, ngunit marahas niya itong inilayo. Huwag kang maglakas loob na hawakan ako, sigaw niya. Huwag kang maglakas loob kailanman. Makinig, maari nating pag-usapan nang mahinahon ang lahat. Pag-usapan? Ano ang dapat pag-usapan? Nasiyahan ka sa aking kapatid. Habang inihahanda ko ang ating kasal, ano ang maaaring pag-usapan dito? Namula si Gerald. Ngunit sa wakas ay tumawa si Bea. Tumahimik ka! Sumabog si Andrea. Tumahimik ka na lang. Wala akong kapatid. Naiintindihan mo? Wala na akong kapatid. Natasha, huwag kang magsalita ng ganyan. Sinubukan ni Gerald na mamagitan. Pagkatapos ng lahat, halos magkapamilya tayo. Anong pamilya? Humarap si Andrea rito. Pamilya ay kapag ang mga tao ay nag-aalaga sa isa't isa, nagtutulungan, nagpoprotekta, at hindi nagtataksil sa pinakamahalagang sandali ng buhay. Nagtungo siya sa pinto, ngunit lumingon sa pintuan. Kinansela ang kasal. Maaari kayong magsama rito hanggat gusto nyo. Ngayon hindi ko na iyon problema, ngunit hinding-hindi. Hinding-hindi ko kayo mapapatawad. Natasha. Sandali! Sigaw ni Gerald, ngunit tumakbo na siya pababa ng hagdan. Tumakbo siya palabas ng bahay, kinuha lang ang kanyang bag, at tumakbo sa kalye nang hindi tumitingin sa daan, hanggang sa napadpad siya sa parke sa tabi ng bahay. Doon, sa isang bangko sa ilalim ng isang matandang linden tree, sa wakas ay huminto siya at umiyak. Dumaan ang mga tao. Ang ilan ay nagtataka kung bakit umiiyak ang babae, ngunit wala nang pakialam si Andrea. Gumuho ang kanyang mundo. Ang buhay na buong ingat niyang binuo ay nawasak. Nang matuyo ang kanyang mga luha, naintindihan ni Andrea na hindi na siya makakauwi. Hindi niya kayang makita ang mga taong hanggang kaninang umaga
ay itinuturing niyang pinakamalapit. Kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag ng taxi papunta sa bahay sanglaan kung saan ibinigay niya ang kanyang singsing ng engagement na may diamante at pagkatapos ay nagtungo sa istasyon. 3 oras pagkatapos nito, naglakbay na siya sa tren patungong Tagaytay, isang bayan na pinili niya ng random sa mapa. Malayo sa lahat ng nakakakilala sa kanya, malayo sa sakit at pagtataksil. Ngunit sa awa ng Diyos, ang panahong iyon ay lumipas na bilang isang bangungot. Samantala, si Bea, pagkatapos umalis sa libing ng kanyang ama, ay umupo sa kanyang kotse at nanatili roon ng ilang minuto, sinusubukang kumalma. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Kinuha niya ang telepono at dinayal ang numero ni Gerald. "Hello, mahal," sagot ng kanyang boses pagkatapos ng ilang ring. "Kumusta ang libing, Gerald?" sabi ni Bea, sinusubukang magsalita ng mahinahon. "Bakit hindi mo kailanman naikwento ng detalyado tungkol sa iyong nakatatandang kapatid?" Sa kabilang dulo ng linya ay nagkaroon ng katahimikan. "Para saan mo kailangan iyon?" Sa wakas ay tanong ni Gerald, ngunit sa kanyang boses ay narinig ang tensyon tungkol kay Daniel. "Daniel Padilla, ang iyong nakatatandang kapatid na nagpapatakbo ng negosyo ng pamilya." Bumuntong hininga ng malalim si Gerald. "At para saan mo kailangan malaman ang tungkol kay Daniel, higit pa sa nasabi ko na sa iyo? Halos hindi kami nag-uusap. Siya ay nabubuhay sa kanyang buhay. Ako sa akin." "Gerald, kasal siya kay Andrea." "At ano?" tanong ni Gerald. Bagaman sa tono ay malinaw na lubos niyang naiintindihan kung sino ang pinag-uusapan. "Sa kapatid ko, kay Andrea, na naging nobya mo 7 taon na ang nakakaraan." Mahabang katahimikan. Narinig ni Bea ang mabigat na paghinga ni Gerald. "Bea, umuwi ka," sabi niya sa wakas. "Mag-uusap tayo pagdating mo." "Hindi, magsalita ka ngayon," sigaw ni Bea. "Gusto kong malaman ang totoo." Sa bahay, ulit ni Gerald at ibinaba ang telepono. Ibinato ni Bea ang telepono sa upuan at pinaandar ang kotse. Ang daan pa uwi ay tila walang katapusan sa kanya. Sa kanyang isip ay naglalabasan ang mga piraso ng alaala, mga parirala, na minsan ay tila walang kabuluhan at ngayon ay nagkakaroon ng bagong kahulugan. Hindi kailanman detalyadong nagkwento si Gerald tungkol sa kanyang pamilya. Alam ni Bea na namatay ang kanyang mga magulang sa aksidente sa sasakyan nang siya ay 25 taong gulang, na mayroon siyang nakatatandang kapatid na nagpapatakbo ng negosyo ng pamilya ngunit hindi nagbigay ng detalye. Alam niya na siya ay mayaman, na mayroon siyang pera, ngunit ano ba talaga ang kanyang ginagawa at paano isinasaayos ang kanyang buhay? Tungkol dito, mas pinili rin ni Gerald na manahimik. Para saan mo kailangan malaman ang lahat ng nakakabagot na detalyeng iyon? Sabi niya, nang sinubukan niyang tanungin siya tungkol sa trabaho. "Ang mahalaga ay mayroon tayong lahat ng kailangan para sa kaligayahan." Ngayon naintindihan ni Bea na sa 7 taon ng kasal, hindi niya kailanman nakilala ng lubusan ang kanyang asawa. Inaantay siya ni Gerald sa bahay, naglalakad sa sala na may hawak na baso ng whiskey. Mukha siyang nag-aalala at tila nawawala. "Bueno," sabi ni Bea nang makapasok siya sa pintuan. "Nakikinig ako." Ininom ni Gerald ang whiskey at ipinatong ang baso sa maliit na mesa. "Si Daniel ang aking nakatatandang kapatid." Simula niya nang hindi tinitingnan ang kanyang asawa. "Pagkatapos ng pagkamatay ng aming mga magulang, siya ang naging pinuno ng pamilya, ang nag-iisang may-ari at direktor ng negosyo ng pamilya." "Anong negosyo?" "Padilla Group, Construct." Naramdaman ni Bea na lumamig ang lahat sa loob niya. Padilla Group. Narinig niya ang pangalan na iyon. Ito ay isang napakalaking korporasyon. "At ano ang ginagawa mo sa kumpanyang iyon?" tanong niya sa mahinang tinig. Ngumiti si Gerald, ngunit ang kanyang tawa ay mapait. Ako ay walang ginagawa. Ako ay simpleng nakababatang kapatid na tumatanggap ng buwanang sustento mula sa nakatatanda dahil sa awa. Nagbibigay siya sa akin ng pera para mabuhay. Sapat para maging mayaman, ngunit hindi sapat para ituring akong tunay na maimpluwensya. Wala akong karapatang bumoto sa kumpanya. Hindi ako nagdedesisyon. Ako ay simpleng umaasa." Bumagsak si Bea sa sofa. Ang kanyang buong mundo ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Pero,
Pero mayroon kang napakamahal na kotse. Ang bahay na ito, ang mga alahas na ibinibigay mo sa akin. Lahat ng ito ay kay Daniel. Siya ang nagbabayad sa lahat. Ang bahay ay nakarehistro sa pangalan ng kumpanya. Ang kotse din. Kahit ang mga credit card na ginagamit natin ay konektado sa mga corporate account. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sa wakas, ay tiningnan ni Gerald siya. Dahil natatakot ako na iwan mo ako. Tulad ng lahat ng iba pa. Kapag nalaman nila ang totoo, nanahimik si Bea, sinusubukang unawain ang kanyang narinig. Ibig sabihin, sa lahat ng mga taon na ito, nabuhay siya sa isang ilusyon. Akala niya ay nakapag-asawa siya ng isang mayayamang negosyante. At sa totoo lang, ang kanyang asawa ay walang anuman. At si Andrea, paano mo siya nakilala? Paano kayo nagkakilala? Bumuntong hininga ng malalim si Gerald at ikinuwento ang alam niya. Nalaman ni Daniel ang nangyari 7 taon na ang nakakaraan pagkatapos ng aming kasal, simula ni Gerald. Napilitan akong sabihin sa kanya nang tanungin niya kung bakit biglang nagbago ang aking kasintahan. At ano ang sinabi niya? Nagagalit siya. Tinawag niya akong tuso. Sinabi niya na siniraan ko ang apelyido, na hindi ganoon ang pakikitungo sa mga babae. Pagkatapos ay nagkaroon kami ng malaking away. Nakikinig si Bea. Nararamdaman ang lumalaking pagkabalisa, ngunit ang pinakakakaiba ay nagsimula pagkatapos, patuloy ni Gerald. Nagsimulang magtanong si Daniel tungkol kay Andrea. Kung sino siya, saan siya, anong uri ng tao. Akala ko gusto lang niyang maunawaan ang laki ng aking pagtataksil at sa totoo lang ay nag-hire siya ng pribadong investigador. Nalaman niya kung saan nakatira si Andrea, ano ang kanyang ginagawa, paano isinasaayos ang kanyang buhay sa Tagaytay. Naramdaman ni Bea ang paglamig sa kanyang likod. Para saan? Sa simula, tulad ng sinabi niya sa akin pagkatapos, gusto lang niyang siguraduhin na maayos ang lahat. Naramdaman niya ang pagkakasala sa ginawa ng nakababatang kapatid. Ngunit nang ikinuwento ng investigador sa kanya si Andrea, kung ano siya, paano siya nabuhay, ano ang kanyang binabasa, nagka-interes si Daniel. Nagka-interes siya tulad ng isang lalaki sa isang babae. Sinabi niya sa akin, Gerald, pinalitan mo ang isang diamante ng isang piraso ng basag na salamin. Sinabi niya na si Andrea ang eksaktong uri ng babae na hinahanap niya sa buong buhay niya. Tumayo si Bea at nagsimulang maglakad sa silid. At ano ang ginawa niya? Nagsimula siyang magplano ng isang pagkikita. Ngunit hindi bilang mayayamang negosyante na si Daniel Padilla, kundi bilang isang ordinaryong tao. Isang historiador. Natatakot siya na kung malalaman ni Andrea kung sino siya talaga, iisipin niya na ito ay isang uri ng laro o paghihiganti. Kaya't nagpanggap siyang historiador. Oo, nagkaroon siya, sa isang banda, ng academic leave. Inilipat niya ang pamamahala ng kumpanya sa kanyang katulong, at siya mismo ay nagtungo sa Tagaytay sa ilalim ng pagkukunwari bilang isang lokal na mananaliksik ng kasaysayan. Gaano katagal? Plano niya ay 1 taon, ngunit nang makilala niya si Andrea, naintindihan niya na umibig siya at nanatili sa loob ng 4 na taon. Huminto si Bea sa tabi ng bintana. 4 na taon siyang namuhay ng dobleng buhay. Hindi eksaktong doble. Nag-aral talaga siya ng kasaysayan, sumulat ng mga siyentipikong akda. Ito ang kanyang libangan mula pa sa unibersidad at pinamamahalaan niya ang kumpanya mula sa malayo. Pumupunta siya sa mga mahahalagang pulong sa ilalim ng pagkukunwari ng mga business trips sa mga archives at walang alam si Andrea. Wala? Pinag-isipan ni Daniel ang lahat ng mabuti. Umupa siya ng isang simpleng apartment, bumili ng isang ginamit na kotse, simpleng manamit, kumikilos, tulad ng isang hindi gaanong mayaman na siyentipiko. At kailan kayo kinasal? 1 buwan na ang nakakaraan. Bagaman matagal nang nag-propose si Daniel, ang kasal ay simple lamang. Nagrehistro lamang sila. At ikaw, nandoon ka ba sa kasal? Umiling si Gerald. Hindi ako inimbitahan ni Daniel. Sinabi niya na ayaw niyang sirain ang kasiyahan ni Andrea sa presensya ng taong minsan ay nagtaksil sa kanya. At kailan niya ibinunyag ang katotohanan? Bago ang kasal. Nang naintindihan niya na hindi na siya maaaring mamuhay sa kasinungalingan, lubos na kinasama ni Andrea. Naghiwalay pa sila ng ilang linggo, ngunit pagkatapos ay nagkabalikan.
Umupo muli si Bea sa sofa. Ibig sabihin, sa lahat ng panahong ito, nabuhay kami sa tabi ng isang tao na buong ingat na pinaplano ang kanyang paghihiganti. Hindi paghihiganti. Tutol ni Gerald. Umiibig talaga si Daniel. Binago siya ni Andrea. Naging mas malumanay siya. Mas mabait. Dati siya ay isang matigas na negosyante at pagkatapos makilala si Andrea, nagsimula siyang bigyan ng mas maraming pansin ang pagkakawang gawa, ang mga proyektong pangkultura. Ngunit sa parehong oras ay kinamumuhian niya tayo. Oo, lalo na pagkatapos na mas makilala ka. Itinuturing ka niya na isang tipikal na mangangaso ng kayamanan, at ako ay isang mahinang lalaki na nagtaksil sa kanyang kasintahan para sa isang magandang mukha. At tama siya, mahinang sabi ni Bea. Tiningnan siya ni Gerald ng nagulat. Ano? Tama siya. Talagang pinakasalan kita dahil sa pera, at talagang iniwan mo ang isang mabuting babae para sa akin, Bea. Hindi, wag kang magpaliwanag. 7 taon nating niloko ang ating sarili. Akala natin ay nabubuhay tayo ng isang magandang buhay. Ngunit sa totoo lang ay nabubuhay tayo sa limos ng isang taong kinamumuhian tayo. Ano ang mangyayari ngayon? Tanong ni Gerald. Hindi ko alam, sagot ni Bea. Sa totoo lang, hindi ko alam. At 7 taon na ang nakakaraan. Dumating si Andrea sa Tagaytay bilang isang sugatang hayop, naghahanap ng lugar kung saan niya maaaring pagalingin ang kanyang mga sugat. Ang maliit na bayan na 300 kilometer mula sa sentro ng probinsya ay tila ang perpektong lugar upang magtago mula sa lahat ng tao. Umupa siya ng isang maliit na apartment sa labas ng bayan at nagtrabaho sa pampublikong aklatan. Maliit ang suweldo, ngunit hindi na kailangan ni Andrea ng higit pa. Isang bagay lamang ang gusto niya. Katahimikan at kapayapaan. Ang mga unang buwan ay mahirap. Halos hindi lumabas ng bahay si Andrea, maliban sa pagpunta sa trabaho. Hindi siya nakikipag-ugnayan sa mga kasamahan. Hindi nakikipagkilala, hindi interesado sa buhay ng bayan. Ang kanyang mundo ay lumiit sa sukat ng reading room, kung saan siya gumugugol ng mga araw sa pag-aayos ng mga libro sa mga istante at pagtulong sa mga bihirang bisita na makahanap ng kinakailangang literatura. Ngunit unti-unting nagsimulang magpakita ang epekto ng katahimikan at ng maayos na buhay. Nagsimulang mapansin ni Andrea ang kagandahan sa kanyang paligid. Ang matatandang linden tree sa tabi ng aklatan na sa tagsibol ay napupuno ng puting bulaklak, ang tahimik na ilog na dumadaan sa sentro ng bayan, ang mga magagandang maliit na bahay na may mga ukit na bintana. Nagsimula siyang magbasa ng higit kaysa kailanman sa kanyang buhay. Kasaysayan, pilosopiya, tula, psikolohiya. Ang mga libro ay nakatulong sa kanya na maunawaan ang kanyang sarili, ang kanyang damdamin, upang makahanap ng kahulugan sa nangyari. Naunawaan ni Andrea na ang pagtataksil ni Bea at Gerald, bagaman nagdulot sa kanya ng matinding sakit, ay nagpalaya sa kanya mula sa mga ilusyon at nakatulong sa kanya na makita ang katotohanan tungkol sa mga taong itinuturing niyang malapit. 3 taon pagkatapos lumipat sa Tagaytay, nagsimulang mamuno si Andrea ng isang literary circle para sa mga lokal na residente. Sa simula, iilan lamang ang dumating, isang retiradong sumusulat ng mga tula tungkol sa giyera, isang batang guro na nangangarap maging manunulat, at isang matandang lalaki na nakatuon sa pag-aaral ng lokal na kasaysayan. Doon, sa isa sa mga pagpupulong ng literary circle, niya unang nakita si Daniel. Ito ay isang maulan na gabi ng Oktubre. 4 taon na ang nakaraan. Naghahanda si Andrea na isara ang aklatan nang may kumatok. Sa pintuan ay nakatayo ang isang hindi kilalang lalaki na nasa 27 taong gulang, basang-basa. Pasensya na, sabi niya, nahuli ako sa pagpupulong ng literary circle. Naguluhan si Andrea. Hindi niya matandaan na mayroon siyang bagong nakasulat. Ako si Daniel Ramos, pagpapakilala ng lalaki. Kamakailan lang ako lumipat sa inyong bayan. Narinig ko ang tungkol sa circle at nagpasya akong subukan. Tapos na ang pagpupulong, sabi ni Andrea. Ngunit kung gusto mo, maaari kong ikuwento sa iyo ang tungkol sa aming mga pagpupulong. Ngumiti si Daniel. Lubos akong magpapasalamat. Nanatili silang nakaupo sa walang laman na aklatan ng halos 2 oras. Nag-uusap tungkol sa mga libro, literatura, buhay. Si Daniel ay lumabas na isang nakakagulat na erudit na kausap.
Alam at mahal niya ang mga klasiko. Interesado siya sa kasaysayan. Marunong siyang magpatuloy ng usapan tungkol sa anumang paksa. Ano ang iyong ginagawa? Tanong ni Andrea. Ako ay isang historiador. Sagot ni Daniel. Nag-aaral ako ng kasaysayan ng mga maliliit na bayan. Ang Tagaytay ay isang napaka-interesanteng lugar upang magsaliksik. Dito ay marami pa ring natitirang architectural monuments. Mayroong mga interesanteng makasaysayang katotohanan. At plano mo bang manatili rito ng matagal? Depende kung gaano karaming mayamang material ang makokolekta ko. Posibleng 1 taon. Posibleng mas matagal. Kakaiba kay Andrea na ang isang siyentipikong historiador ay pipiliin na manirahan sa isang napakaliit na bayan, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Bawat isa ay may karapatan sa kanilang mga lihim. Si Daniel ay naging regular na kalahok sa literary circle. Linggo-linggo siyang dumarating, aktibong nakikilahok sa mga talakayan, nagmumungkahi ng mga interesanteng paksa upang suriin. Mabilis siyang tinanggap ng ibang mga kalahok ng circle sa kanilang maliit na grupo. Napakita ni Andrea na sa pagdating ni Daniel sa kanyang buhay, may nagbago. Nagsimula siyang ngumiti ng mas madalas, mas interesaduhin sa kapaligiran. Nagsimula siyang alagaan ang kanyang hitsura, ngunit hindi niya pinayagan ang sarili na isipin na mayroong higit pa sa pagkakaibigan sa pagitan nila. Si Daniel ay isang misteryosong tao. Umupa siya ng isang maliit na bahay sa labas ng bayan. Nabuhay siya ng napakapayak, halos ascetic. Hindi siya nag-uusap tungkol sa kanyang nakaraan, tungkol sa kanyang pamilya, tungkol sa kung ano ang nagdala sa kanya sa Tagaytay. Ngunit minsan ay napapansin ni Andrea ang mga detalye na hindi ganap na umaayon sa larawan ng isang hindi gaanong mayaman na siyentipiko. Isang mamahaling relo na minsan ay nakalimutan niyang itago sa ilalim ng manggas ng kanyang kamisa, de kalidad na sapatos, isang paraan ng pag-uugali na nagpapakita sa kanya bilang isang taong sanay sa kapangyarihan. Ngunit iginagalang ni Andrea ang kanyang katahimikan. Naiintindihan na ang bawat isa ay may dahilan upang itago ang kanilang kasaysayan. Ang kanilang relasyon ay patuloy na lumalago. Sa simula, ito ay mga pag-uusap sa aklatan pagkatapos ng mga pagpupulong ng circle. Pagkatapos, sinimulan ni Daniel na samahan si Andrea pauwi. Pagkatapos, nagsimula silang magkita tuwing Sabado at Linggo, maglakad-lakad sa bayan, pumunta sa kagubatan upang manghuli ng kabute. Naramdaman ni Andrea na umiibig siya, ngunit mayroon siyang pakiramdam na ito. Naalala niya kung paano siya nagkamali ng matindi kay Gerald, kung gaano kasakit matuklasan na ang taong mahal niya ay lumabas na ganap na iba sa kung sino ang pinapanggap nito. Daniel Ramos. Sabi niya minsan habang naglalakad sila sa pampang ng ilog, mayroon akong sasabihin sa iyo tungkol sa akin, tungkol sa aking nakaraan. Huminto si Daniel at tiningnan siya. Andrea, hindi mo kailangang sabihin sa akin ang anumang ayaw mo. Ngunit gusto ko. Matatag na sabi niya. Sa tingin ko, dapat mong malaman ang totoo. At ikinuwento niya ang lahat tungkol kay Bea, tungkol sa pagtataksil, tungkol sa kanyang pusong bali, tungkol sa kung paano siya tumakas sa Tagaytay upang simulan ang isang bagong buhay. Nakikinig si Daniel ng tahimik, hindi nag-i-interrupt, hindi nagtatanong, ngunit hindi napansin ni Andrea kung paano lalong nagdilim ang kanyang mukha sa bawat salita niya. Iyan ang aking malungkot na kwento, pagtatapos ni Andrea. Ngayon alam mo na hindi ako kasing buo at kasing lakas tulad ng tila ako noon. Hinawakan ni Daniel ang kanyang kamay at napansin ni Andrea na bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri. Andrea, ang nangyari sa iyo ay hindi ka pinahina. Sa halip, ipinakita nito ang iyong lakas. Nakayanan mong mabuhay sa pagtataksil. Hindi ka nagalit. Nagsimula ka ng bagong buhay. Yan ay karapat-dapat hangaan. At ikaw? Tanong ni Andrea. Ikukuwento mo ba sa akin ang tungkol sa iyo? Matagal na nanahimik si Daniel. Nakatingin sa tubig. Nakita ni Andrea kung paano niya nilalabanan ang kanyang sarili, kung paano siya naghahanap ng tamang mga salita. Ako rin ay tumakas, sabi niya sa wakas, mula sa ibang buhay, mula sa ibang tao, mula sa aking sarili. Kailangan ko ng panahon upang maunawaan kung sino ako talaga at hindi kung sino ang gusto ng iba na ako. At naintindihan mo? Nang makilala kita, oo,
Ang kanilang unang halik ay nangyari sa parehong pampang ng ilog sa ilalim ng matatandang akasya na nakasabit ang kanilang mga sanga direkta sa tubig. Ito ay isang malambing, mahiyain na halik, puno ng kawalan ng katiyakan at pag-asa. Dahan-dahang lumago ang relasyon ni na Andrea at Daniel. Tulad ng lahat sa kanilang maayos na buhay sa Tagaytay. Nagkikita sila halos araw-araw, ngunit hinding-hindi nagmamadali si Daniel sa mga pangyayari na parang naiintindihan na kailangan ni Andrea ng panahon upang matutong magtiwala muli. Patuloy na nanirahan si Daniel sa kanyang simpleng bahay, naglalaan ng oras sa pag-aaral ng lokal na kasaysayan. Ngunit ang hindi alam ni Andrea ay linggo-linggo siyang lihim na naglalakbay sa sentro ng probinsya upang ayusin ang mga usapin ng kanyang kumpanya. Opisyal, nasa creative leave siya at ang kumpanya ay pinapatakbo ng kanyang katulong na si Joshua Garcia. Isang taong pinagkakatiwalaan ni Daniel tulad ng isang kapatid. Kumusta ang mga bagay-bagay sa Tagaytay? Tanong ni Joshua sa kanilang mga pagpupulong. Komplikado, sagot ni Daniel. Umiibig ako ng totoo, Joshua, sa unang pagkakataon sa buhay ko. At ano ang plano mong gawin? Sa ngayon, hindi ko alam. Takot akong sabihin sa kanya ang totoo. Nalinlang na siya ng isang padilya. Takot ako na hindi niya makayanan ang panlilinlang ng isa pa. Ngunit hindi ka maaaring mamuhay ng ganyan habang buhay. Alam ko, ngunit sa ngayon, hindi pa ako handang mag-risk. Umiling si Joshua. Daniel, nagtatayo ka ng relasyon sa kasinungalingan. Maaga o huli, lalabas din ang totoo. Hindi ako nagloloko. Hindi ko lang sinasabi sa kanya ang isang bahagi ng buhay ko. Pareho lang iyon. Ngunit hindi handa si Daniel para sa katapatan. Takot siyang mawala si Andrea. Takot na makita sa kanyang mga mata ang pagkabigo at paghamak. Minsan, ay napapansin ni Andrea ang mga kakaiba sa pag-uugali ni Daniel. Halimbawa, na palagi niyang alam ng eksakto kung kailan magkakaroon ng mahahalagang kaganapan sa bayan. Bagaman siya ay formal na isang bagong residente o na palagi siyang may pera para sa maliliit na regalo para sa kanya. Bagaman ang mga historiador ay karaniwang hindi tumatanggap ng malalaking bayad. Minsan ay nagtanong si Daniel kay Andrea, "Wala ka bang problema sa pananalapi? Hindi gaanong maganda ang bayad sa pananaliksik. Mayroon akong maliit na ipon." Sagot niya, "Mana mula sa aking mga magulang. At ang iyong mga magulang ay mayayaman?" Nag-atubili si Daniel. "Oo, medyo maayos ang kanilang buhay. Nag-iwan sila sa akin ng apartment na pinauupahan ko. Doon ako nabubuhay sa perang iyon." Hindi na nagpumilit si Andrea sa mga detalye, ngunit napansin niya na mayroong malinaw na itinatago si Daniel. Isang taon pagkatapos ng kanilang pagkakakilala, nang magkaroon ng stroke ang ina ni Andrea, dinala siya ni Daniel sa kanyang bayan. Sa daan, mas kinakabahan siya kaysa kay Andrea mismo. "Ano ang problema mo?" tanong niya. "Maputla ka na parang multo. Nag-aalala lang ako sa mama mo." Pagsisinungaling ni Daniel. Sa totoo lang, natatakot siya na sa bayan ni Andrea may makakilala sa kanya. Ang Padilla Group ay isang kilalang kumpanya at madalas na lumalabas si Daniel sa mga lokal na balita tungkol sa negosyo. Ngunit sa ospital, walang nakakilala sa kanila at wala ring oras para sa mga sosyal na usapan. Malubha ang kalagayan ng ina at hindi nagtagal ay namatay ito. Pagkatapos ng libing ng ina, nag-propose si Daniel kay Andrea. Naintindihan niya na hindi na siya maaaring maghintay pa, na kailangan niyang ibunyag ang katotohanan at pag-isahin ang kanilang mga kapalaran magpakailanman. "Andrea," sabi ni Daniel, habang lumuluhod sa parehong lugar sa tabi ng ilog kung saan sila naghalikan sa unang pagkakataon. "Gusto kong maging bahagi ng buhay mo magpakailanman. Pakasalan mo ako." Ang singsing ay simple, elegante, walang labis na luho. Eksakto kung ano ang pipiliin ni Andrea mismo. Bagaman mas mahal ito kaysa sa inaakala niya. "Oo," bulong niya sa luha. "Oo, syempre, uwa." At samantala, hanggang sa kasal, ay nagpasya silang manirahan ng magkasama. Ang buhay na magkasama ni na Daniel at Andrea ay lumabas na eksakto kung paano ito pinangarap ni Andrea, tahimik, maayos, puno ng paggalang sa isa't isa at pag-unawa. Si Daniel ay maalalahanin at mapagmahal,
ngunit hinding-hindi nagpilit ng kanyang opinyon. Hindi niya sinubukang kontrolin o limitahan, ngunit habang tumatagal ang kanilang pagsasama, mas maraming kakaiba ang napapansin ni Andrea sa kanyang pag-uugali. Nagpatuloy siya sa kanyang mga paglalakbay sa pananaliksik na lalong lumalala. Minsan tinatawagan siya sa mga hindi naaangkop na oras at lumalabas siya upang sumagot na nagsasabing mga kasamahan siya sa instituto. Hindi likas na mapagduda si Andrea, ngunit ang karanasan kay Gerald ay nagturo sa kanya na maging mas matulungin sa mga detalye. Minsan, habang naliligo si Daniel, tumunog ang kanyang telepono. Gusto lang ni Andrea na patahimikin ang tunog upang hindi istorbohin ang kanyang asawa. Ngunit nakita niya sa screen si Joshua Garcia, Assistant Director. Assistant Director ng anong director? Si Daniel ay isang historiador mananaliksik. Nang lumabas si Daniel sa shower, nagtanong si Andrea, "Tinawagan ka ba ng isang Joshua Garcia?" "Sino si Daniel?" Naguluhan siya sandali. Siya. Siya ang kasamahan ko sa pananaliksik. Siya ang Assistant Director ng Historical Institute. At anong instituto iyon? Well, ang Regional Institute of Historical Research. Hindi ito isang kilalang organisasyon. Tumango si Andrea. Ngunit may isang bagay sa paliwanag na iyon ang hindi niya pinaniwalaan. Isang buwan pagkatapos ay nangyari ang isa pang kakaibang pangyayari. Dumating sa kanilang bahay ang isang kinatawan ng isang kumpanya ng muebles upang kunin ang lumang sofa at magdala ng bago. Nagulat si Andrea. Hindi niya matandaan na umorder si Daniel ng bagong muebles. Daniel Padilla? Kinumpirma ng taga-bitbit. Sinuri ang mga dokumento. Oo, narito. Sagot ni Daniel. Ang muebles ay iniutos sa pangalan ng Padilla Group. Naproseso na ang bayad. Maaari kang lumagda. Napansin ni Andrea kung paano namutla si Daniel at mabilis na lumagda, halos itinulak ang taga-bitbit palabas ng pinto. Padilla, ngunit ikaw ay Ramos, Daniel. Tanong niya nang sila ay mag-isa. Ito ba ang iyong pangkat ng pananaliksik? Oo, ganoon, bulong ni Daniel. Nakarehistro kami bilang isang kumpanya upang makatanggap ng mga pautang. Ngunit narinig na ni Andrea ang pangalang iyon. Padilla Group, isang malaking kumpanya ng konstruksyon. Naalala niya ito mula sa balita. Nang umalis si Daniel sa isa pang business trip, nagpa siya si Andrea na mag-imbestiga. Nag-online siya at naghanap ng impormasyon tungkol sa Padilla Group. Ang nakita niya ay nagpabigla sa kanya. Ito ay talagang isang napakalaking korporasyon, isa sa mga nangungunang kumpanya ng konstruksyon sa rehiyon. At ang CEO at may-ari nito ay si Daniel Padilla. Sa website ng kumpanya ay ang kanyang larawan sa isang business suit sa isang marangyang opisina, ang parehong tao na araw-araw na nag-aalmusal kasama niya sa maliit na kusina ng kanilang simpleng bahay, na nagpakilala sa kanyang sarili bilang Daniel Ramos at nagpakita ng pasaporte na may pangalang iyon. Matagal na nanatili si Andrea na nakaupo sa harap ng computer, sinusubukang unawain ang kanyang nakita. Ang kanyang magiging asawa ay hindi isang historyador. Siya ay may-ari ng isang kumpanya na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Nagsinungaling siya sa kanya mula sa unang araw ng kanilang pagkakakilala. Ngunit ang pinakamasama ay ibang bagay. Sa seksyon tungkol sa kumpanya ay nabasa niya na ang Padilla Group ay isang pamilyang kumpanya na itinatag noong 1985 ni Mang Benjo at Aling Elena Padilla. Pagkatapos ng kanilang pagkamatay noong 2008, ang kumpanya ay pinatakbo ng nakatatandang anak na si Daniel. Ang mga tagapagtatag ay mayroon ding nakababatang anak, si Gerald. Si Gerald Padilla, ang kanyang dating nobyo. Si Daniel ang nakatatandang kapatid ni Gerald. Isinara ni Andrea ang laptop at matagal na nanatili na nakaupo ng tahimik. Ang kanyang buong mundo ay gumuho sa pangalawang pagkakataon sa buhay. Muli, ang isang lalaki na pinagkatiwalaan niya ay lumabas na hindi ang kanyang pinapanggap. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kasinungalingan ay mas sopistikado. Hindi lang itinago ni Daniel ang kanyang kayamanan, itinago niya ang kanyang sariling pangalan, nagpanggap na Daniel Ramos. Itinago niya ang kanyang koneksyon sa taong minsan ay nagtaksil sa kanya. Nang umuwi si Daniel kinagabihan, tahimik siyang sinalubong ni Andrea. "Kumusta ka, mahal?" Tanong niya tulad ng dati. "Daniel, kailangan nating mag-usap," mahinang sabi niya.
Tungkol saan? Kung sino ka talaga, at kung bakit mo ako niloloko sa loob ng 4 na taon. Nanatili si Daniel na walang kibo sa pintuan. Mula sa kanyang mukha, naintindihan ni Andrea na nadiskubre ang kanyang sikreto. Maipapaliwanag ko ang lahat, simula ni Daniel, ngunit pinutol siya ni Andrea. Una, sagutin mo ako ng matapat. Ikaw ba ang nakatatandang kapatid ni Gerald Padilla? Ibinaba ni Daniel ang kanyang ulo. Oo. Alam mo ba kung sino ako mula pa sa simula? Oo. Ang ating pagkikita sa aklatan ay nagkataon lamang. Hindi. Eksklusibo akong dumating para makilala ka. Tumayo si Andrea at lumapit sa bintana. Tinalikuran si Daniel. Araw-araw ay tinitingnan mo ako sa mata at nagsisinungaling ka. Andrea, makinig ka sa akin. Para saan? Humarap siya rito. Para saan mo ito ginawa? Paghihiganti, libangan. Hangaring pagtawanan ang isang inosenteng mangmang na minsan ay niloko ng iyong kapatid? Hindi. Humakbang si Daniel patungo sa kanya. Andrea, sumusumpa ako na hindi ito paghihiganti o laro. Oo. Sa simula gusto ko lang makilala ang babae na niloko ng husto ng aking kapatid. Curiosity ko lang kung anong klase ng tao siya na pinagpalit ni Gerald sa kapatid mo. At ano ang gusto mong gawin sa akin? Linlangin at iwanan ako para makaganti ka sa iyong kapatid? Diyos ko. Gusto ko lang makilala ka. Mag-usap. Intindihin kung sino ka. Baka humingi ng tawad sa pangalan ng pamilya sa nangyari. Ngunit nang makita kita, nang magsimula tayong makipag-ugnayan, umiibig ako ng totoo. Sa unang pagkakataon sa buhay ko. At naintindihan ko na si Gerald ay isang ganap na tanga na nagpalit ng isang diamante ng isang piraso ng basag na salamin. Umiling si Andrea. Magagandang salita. Ngunit paano ako magtitiwala sa iyo? Nagsinungaling ka sa akin. Isang bagay lang ang sininungalingan ko. Ang aking trabaho. Ang pera. Ang lahat ng iba ay totoo. Ang aking damdamin para sa iyo. Ang aking pag-ibig. Ang lahat ng iyon ay totoo. Ang iyong pag-ibig? Mapait na tumawa si Andrea. Hindi mo alam kung ano ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay tiwala, katapatan. At ano ang mayroon tayo? Isang palabas, kung saan ginampanan mo ang papel ng isang mahirap na historiador. Andrea, natatakot akong mawala ka. Natatakot ako na kung malalaman mo ang totoo, maririnig mo ang aking apelido, iisipin mo na pinaglalaruan kita. At hindi ba ganoon? Hindi ka ba naglalaro? At anong apelido ang nasa pasaporte? Isang peke. Lumapit si Daniel sa kanya at sinubukan hawakan ang kanyang mga kamay, ngunit lumayo si Andrea. Ang pasaporte ay isang peke para sa iyo. Sa unang linggo, oo, marahil ito ay isang laro, ngunit pagkatapos na intindihan ko na, ikaw ang babae na hinahanap ko sa buong buhay ko. Mabait, tapat, totoo, sa iyo. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ko na ako ay isang tao at hindi ang may-ari ng isang kumpanya. Ibig sabihin, ikaw ang aking libangan. Isang paraan upang madama na ikaw ay isang ordinaryong mortal. Hindi. Ikaw ay at patuloy na magiging kahulugan ng aking buhay. Lumayo si Andrea sa kanya patungo sa pinto. Kailangan kong mapag-isa. Andrea, huwag kang umalis. Mag-usap tayo. Ikukuwento ko ang lahat. Lahat? Humarap siya rito. At ano pa ang itinatago mo? Marahil may asawa ka at mga anak. Hindi. Siyempre hindi. Ikaw ang tanging pag-ibig ko. Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan. Mahinang sabi ni Andrea. Sinira mo ang aking tiwala. Kinuha niya ang kanyang jacket at nagtungo sa labasan. Saan ka pupunta? Hindi ko alam. Malayo dito. Kailangan kong mag-isip ng matagal. Huminto si Andrea sa pinto. Hindi ko alam, Daniel. Sa totoo lang, hindi ko alam. Umalis siya. Iniwan si Daniel, na nag-iisa sa bahay, na biglang tila walang laman at malamig. Bumalik si Andrea makalipas ang 1 linggo. Sa panahong ito, nanirahan siya sa isang maliit na hotel sa labas ng Tagaytay. Nag-iisip ng malalim. Sinusubukang unawain ang kanyang nararamdaman. Tinatawagan siya ni Daniel araw-araw, ngunit hindi niya sinasagot ang mga tawag.
Nang pumasok siya sa bahay, mukhang masama si Daniel, hindi nag-ahit, may pulang mata, at pagod. Nagmadali si Daniel patungo sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Andrea ng isang kilos. Nagpasya na ako. Mahinahong sabi niya. Ano? Mananatili ako sa iyo. Ngunit sa ilang kondisyon. Huminga ng maluwag si Daniel. Anuman. Anumang kondisyon. Una, wala nang kasinungalingan. Kailanman, tungkol sa anumang bagay, ipinapangako ko sa iyo. Pangalawa, sasabihin mo sa akin ang buong katotohanan tungkol sa iyo. Tungkol sa iyong pamilya. Tungkol sa kung paano mo ako nahanap. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. At pangatlo, putulin mo ng ganap ang anumang relasyon kay Gerald. Ayaw kong magkaroon ng anumang kinalaman sa taong nagtaksil sa akin. Tumango si Daniel. Halos hindi na rin kami nag-uusap. Halos hindi ibig sabihin ay hindi na talaga. Gusto ko na ganap mong ihinto ang pagsuporta sa kanya. Walang pera, walang suporta. Andrea, siya ang kapatid ko. At ako ang asawa mo. Pumili ka. Matagal na nanahimik si Daniel, nakatingin sa sahig. Nakita ni Andrea kung paano niya nilalabanan ang kanyang sarili. Sige, sabi niya sa wakas. Tinatanggap ko ang lahat ng kondisyon. Isang buwan pagkatapos, nagpakasal sina Daniel at Andrea ng walang saksi, ipinagdiwang ang araw na ito ng mag-isa. At 2 buwan pagkatapos ng kasal, naglakas loob si Daniel, tinawagan si Gerald at humiling ng pagpupulong. Nagkita sila sa isang cafe sa labas ng bayan, neutral na teritoryo. Ano ang nangyari? Tanong ni Gerald, nang makita ang madilim na mukha ng kanyang kapatid. Aalisin ko ang iyong suporta ng ganap. Ang bahay, ang mga kotse, ang mga credit card, ang lahat ng ito ay pag-aari ng kumpanya. Mayroon kang 1 buwan upang makahanap ng trabaho at tirahan. Daniel, bakit hindi mo magawa ito? Kapatid mo ako. Hindi ka na ang aking kapatid noong araw na ipinagtaksil mo si Andrea. Malamig na sagot ni Daniel. Noon ay hindi ko pa siya kilala. Ngunit naintindihan ko na ikaw ay kumilos tulad ng isang tuso. Pero wala akong sarili. Wala akong karanasan sa trabaho. Kung gayon kumuha ka. 30 gulang ka na, Gerald. Panahon na upang maging isang matanda. At si Bea, ano ang kinalaman niya rito? Hindi siya sanay sa ganoong buhay. Siya ang asawa mo. Ang kanyang mga problema ay problema niya. Sinubukan ni Gerald na magsabi ng isang bagay, ngunit tumayo si Daniel at nagtungo sa labasan. Ito ay tapos na. Sigaw ni Gerald sa likod niya. Oo, sagot ni Daniel nang hindi lumilingon. Tapos na. Sinalubong ni Bea si Gerald sa pintuan ng bahay. Isang tingin sa kanyang mukha ang nagsabi ng lahat. Ano ang nangyari? Tanong niya. Bagaman naiisip na niya. Tinanggal ako ni Daniel sa suporta ng ganap. Mayroon tayong 1 buwan upang bakantehin ang bahay. Naramdaman ni Bea na nanghina ang kanyang mga binti. Bumagsak siya sa sofa, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Paano? Tinanggal ka sa suporta? Walang pera? Hindi sa atin ang bahay. Hindi sa atin ang mga kotse. Kahit ang mga credit card ay nakablock. Pero illegal iyon. Mayroon tayong karapatan. Mapait na tumawa si Gerald. Anong karapatan? Sa ano? Ang lahat ng ito ay pag-aari ni Daniel. Ginagamit ko lamang ang kanyang ari-arian. Tumayo si Bea at nagsimulang maglakad sa sala. Ibig sabihin, 7 taon tayong nabuhay sa kanyang kawang gawa, tulad ng mga pulubi, tulad ng mga manloloko. Akala natin ay may karapatan tayo sa buhay na ito. Ngunit sa totoo lang, ay sinasamantala lang natin ang kabaitan ng iba. Kabaitan? Tinatawag mo ba itong kabaitan? Itinataboy niya tayo sa kalsada. Ginagawa niya ang dapat niyang gawin noon pa. Pinipilit niya tayong maging mga matatanda. Huminto si Bea at tiningnan ang kanyang asawa. Pinagpapaliwanag mo ba siya? Hindi. Simpleng naiintindihan ko. Kung mayroon akong kapatid na parasitiko, maghihiwalay din ako sa kanya sa huli. Parasitiko. Ganoon mo bang pinag-uusapan ang iyong sarili? At hindi ba ganoon?
Bumagsak si Gerald sa silya. Kailan mo huling nakita akong nagtrabaho? Nagdala ng pera sa bahay, na ako mismo ang kumita. Nanahimik si Bea. Hindi niya matandaan ang isang araw, sa 7 taon ng kasal, na si Gerald ay nagtrabaho. Ano ang gagawin natin? Tanong niya sa mahinang tinig. Maghahanap ng tirahan, maghahanap ng trabaho, matututong mamuhay gamit ang sariling pera. Sa anong sariling pera? Wala tayo. Kung gayon, kumita. Umupo si Bea sa harap ng kanyang asawa. Gerald, naiintindihan mo ba ang sinasabi mo? Sanay tayong gumastos sa isang buwan ng higit sa kinikita ng isang ordinaryong tao sa isang taon. Kung gayon, kailangan nating mag-adjust. Hindi ko kaya, sigaw ni Bea. Hindi ko alam kung paano mamuhay sa kahirapan. Hindi ko alam kung paano magtipid. Mamili sa mga murang tindahan, maglakbay sa bus. Kung gayon, matuto ka o maghanap ka ng ibang mayaman na asawa. Nanatili si Bea na walang kibo. Ano ang sabi mo? Ang sinabi ko, marahil dapat mo akong iwanan upang makahanap ng isang taong makakapagbigay sa iyo ng kinasanayang buhay. Itinataboy mo ba ako? Hindi. Iminumungkahi ko na matapat mong sagutin ang tanong. Handa ka bang mamuhay kasama ng isang mahirap na asawa? Handa ka bang magtrabaho ng mag-isa? Magtipid sa lahat? Talikuran ang luho? Matagal na nanahimik si Bea. Nakatingin sa labas ng bintana sa mga mamahaling kotse sa bakuran na bukas ay hindi na nila mga kotse. At ikaw? Tanong niya sa wakas. Handa ka ba sa lahat ng ito? Hindi ko alam. Matapat na sagot ni Gerald, ngunit wala akong pagpipilian. Maaari akong matutong mamuhay muli o sumuko ng ganap. Ano ang ibig sabihin ng sumuko? Magpakalasing, bumaba ang pagkatao, maging isang tunay na parasitiko at hindi lamang isang pasaway na bata. Tiningnan ni Bea ang kanyang asawa ng mataman. Sa unang pagkakataon, sa 7 taon ng kasal, nakita niya sa kanyang mga mata ang isang tunay na bagay. Hindi paglilibang, hindi kawalang ingat, kundi kawalan ng pag-asa at kasabay nito ay determinasyon. Sige, sabi niya pagkatapos ng mahabang katahimikan. Subukan natin. Ang sumunod na buwan ay naging isang tunay na bangungot para kina Gerald at Bea. Hindi nila kailanman naisip kung gaano kamahal ang ordinaryong buhay kapag ikaw mismo ang nagbabayad nito. Ang unang shock ay ang pagtatangka na umupa ng tirahan. Ang mga apartment na ipinakita sa kanila ng mga real estate agent sa kanilang kategorya ng presyo at mayroon lamang silang airy 2.5 million mula sa pagbebenta ng mga alahas ni Bea ay tila mga barong-barong sa kanila. Maliliit na silid, lumang muwebles, ingay ng kalye, mga kapitbahay sa kabilang pader. Hindi tayo maaaring mamuhay rito, sabi ni Bea pagkatapos makita ang panglimang apartment. Kaya natin, tutol ni Gerald, dahil ito lang ang kaya nating bayaran. Pero wala rito, walang dishwasher, walang air conditioning, kahit ang washing machine ay luma. Kung gayon, maghuhugas tayo ng pinggan sa kamay at magpapatuyo ng damit sa balkonahe. Tiningnan siya ni Bea na parang nabaliw. Seryoso ka ba? Ganap. Sa huli, umupa sila ng isang one-bedroom apartment sa labas ng bayan sa halagang 140,000 bawat buwan. Ang upa, mga bayarin sa komunidad, at pagkain ay nauubos ang lahat ng natitira nilang pera. Ang paghahanap ng trabaho ay naging isang mas nakakahiyang pagsubok. Nalaman ni Gerald na ang kanyang degree sa ekonomiya na nakuha 15 taon na ang nakakaraan ng walang karanasan sa trabaho ay walang halaga. At ang isang 37 taong gulang na lalaki na walang kasaysayan ng trabaho ay nagdulot lamang ng pagkalito sa mga employer. Hindi pa siya kailanman nagtrabaho? Tanong sa mga interview. Tumulong ako sa negosyo ng pamilya. Nagsinungaling si Gerald. At bakit ka nagpasya na umalis? Hindi pagkakasundo sa pamamahala. Maaari ka bang magbigay ng mga rekomendasyon? Sayang. Hindi. Malubha ang labanan. Ngunit mabilis na nadiskubre ang kasinungalingan sa pamamagitan ng pag-verify at ibinalik si Gerald. Hinarap din ni Bea ang malupit na realidad. Ang kanyang kagandahan at kakayahang manamit ng maayos ay hindi nakabawi sa kawalan ng mga propesyonal na kasanayan. Ayaw siyang kunin bilang isang sales lady. Mukha siyang masyadong mayabang para sa ganoong posisyon. Mayroon ka bang karanasan sa pagbebenta? Tanong sa kanya.
Wala. Ngunit mabilis akong matuto. At anong edukasyon mo? Institute of Culture, Faculty of Design. At ano ang ginawa mo pagkatapos ng institute? Ako ang nag-aalaga sa bahay. Nagbahay-bahay ako sa buong buhay ko. Oo, diyan karaniwang nagtatapos ang mga interview. Pagkatapos ng 3 linggong paghahanap, nakahanap si Gerald ng trabaho bilang kargador sa isang bodega ng mga materyales sa konstruksyon. Ang suweldo ay U10,000 bawat buwan, isang halaga na dati niyang ginagastos sa isang hapunan sa isang restaurant. Pisikal na mahirap ang trabaho. Kailangang magdiskarga ng mga truck, magkarga ng mga sako ng semento, magpatong ng mga ladrilyo. Pagkatapos ng unang araw, umuwi siya na halos patay, may sakit sa likod at paltos sa mga kamay. Kumusta? Tanong ni Bea, na buong araw na naghahanap ng trabaho ng walang tagumpay. Normal, nagsinungaling si Gerald. Itinatago kung gaano kasakit ang kanyang buong katawan. Magkano ang bayad? 10,000 bawat buwan. Umupo si Bea sa tanging silya sa kanilang napakaliit na apartment at umiyak. Ah! 10,000! Mas mababa pa iyon sa dating ginagastos ko sa isang pagbisita sa beauty salon. Hindi tayo mabubuhay sa ganoong pera. Mabubuhay tayo. Milyon-milyong tao ang nabubuhay sa ganoong pera. Ngunit hindi tayo milyon-milyong tao. Sanay tayo sa iba. Kung gayon, kailangan nating mag-adjust. Nagpunta si Gerald sa shower. Sa halip ay tumayo sa ilalim ng lumang shower na walang shower head. At si Bea ay nanatiling nakaupo sa silya, nakatingin sa labas ng bintana sa mga kulay abo na panel blocks. Isang buwan na ang nakakaraan ay nakatira siya sa isang mansyon na may pool at ngayon ang kanyang mga bintana ay nakaharap sa mga basurahan. 1 linggo pagkatapos, nakahanap si Bea ng trabaho bilang tagalinis sa isang shopping mall. Night shift mula 10 ng gabi hanggang 6 ng umaga. Suweldo na 8,000 bawat buwan. Mahirap na pisikal na trabaho, panggugulo ng mga guwardiya at sales lady. Ngunit ito lamang ang pera na kanyang nakita. Ngayon, pareho na tayong nagtatrabaho, sabi niya kay Gerald pagkatapos ng unang shift. At kumusta? Katakutan. Naghuhugas ako ng sahig sa parehong shopping mall kung saan dati akong bumibili ng mga damit na i-400,000. Simboliko. Hindi, Gerald. Hindi ko nakikita itong nakakatawa. Niyakap ni Gerald ang kanyang asawa. Patawarin mo ako. Mahirap din sa akin, ngunit wala tayong pagpipilian. Mayroon, mahinang sabi ni Bea. Maari akong makipag-divorce sa iyo at maghanap ng iba. Gusto mo ba? Matagal na nanahimik si Bea. Hindi ko alam. Dati, gusto ko. Ngunit ngayon na intindihan ko na iyon ay mangangahulugan na ako ay talagang tulad ng tingin sa akin ng iyong kapatid. Isang babae na nagbebenta ng sarili para sa pera. At hindi ka ganoon. Ganoon ako. 7 taon akong ganoon, ngunit marahil hindi pa huli para magbago. Lumipas ang 1 taon. Sina Gerald at Bea ay nanirahan pa rin sa parehong 1-bedroom apartment. Nagtrabaho pa rin sila sa mahihirap na trabaho para sa maliit na pera. Ngunit may nagbago ng radikal sa kanila. Nabawasan si Gerald ng 15 kilogram, naging matipuno at malakas. Ang pisikal na trabaho ay nagpalakas sa kanya hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa espiritual. Natuto siyang pahalagahan ang bawat kinita. Natuto siyang ipagmalaki ang kanyang trabaho, bagaman hindi ito prestihiyoso. Na-promote siya bilang pinuno ng mga kargador. Ang suweldo ay tumaas sa 15,000. Alam mo, sabi niya kay Bea isang gabi. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nararamdaman kong ako ay isang lalaki. Bakit? Dahil sinusuportahan ko ang aking pamilya sa sarili kong paraan, sa aking sariling mga kamay, sa aking pawis. Hindi maihahambing ang pakiramdam na iyon sa anuman. Nagbago rin si Bea hanggang sa hindi na siya makilala. Ang hirap ng trabaho ay nag-alis sa kanya ng pagiging spoiled. Ginawa siyang mas simple at mas tao. Natuto siyang magluto, magtipid, makahanap ng kasiyahan sa maliliit na bagay. Inilipat siya sa day shift at bahagyang tumaas ang kanyang suweldo sa R9,000. Paano tayo nabuhay noon? Tanong niya sa kanyang asawa. Naalala ko. Maganda. Mayaman. Ngunit parang walang laman. Oo,
Nagpapanggap lang tayong masayang mag-asawa. At ngayon? At ngayon? At ngayon tayo ay tunay na mag-asawa. Magkasama tayong lumalaban. Magkasama nating nalalampasan ang mga paghihirap. Ito ay totoo. Hindi na sila nagkita kay Daniel at Andrea. Ganap na naghiwalay ang kanilang landas. Nakamit ni Daniel ang kanyang gusto. Napilitan niyang tumayo ang kanyang kapatid, bagaman sa malupit na paraan. Minsan ay iniisip ni Bea ang kanyang kapatid, na nabubuhay sa kasaganaan at pag-ibig, habang siya naman ay naghuhugas ng sahig sa gabi. Ngunit walang galit, tanging malungkot na pag-unawa na ang bawat isa ay tumatanggap sa buhay kung ano ang nararapat sa kanya. Lumipas ang 12 taon. Si Gerald ay nagtatrabaho na ngayon bilang warehouse manager. Ang kanyang suweldo ay at 20,000. Si Bea ay nakahanap ng trabaho bilang isang administrative assistant sa isang maliit na pribadong klinika. Kumikita siya ng kilang 15,000. Nakapag-upa sila ng isang 2-bedroom apartment sa isang mas disenteng kapitbahayan. Hindi matatawag na mayaman ang kanilang buhay, ngunit ito ay tapat. Bawat piso ay kinita nila sa kanilang pagtatrabaho. Bawat pagbili ay maingat na pinag-iisipan. Minsan nakikita ko si Daniel sa balita, sabi ni Bea habang nagbabrowse sa internet. Ano ang nangyari sa kanya? Ang kanyang kumpanya ay lalong lumaki. Ngayon ay kabilang na siya sa top 10 richest men sa rehiyon. At si Andrea ang namumuno sa cultural fund ng kanyang kumpanya. Nagbubukas sila ng mga aklatan, sumusuporta sa mga batang manunulat. Tumango si Gerald. Nahanap nila ang kanilang kaligayahan. At tayo. Tayo rin. Isinara ni Bea ang laptop. Alam mo ba kung ano ang pinakakakaiba? Hindi na ako nagagalit kay Daniel sa pagtataboy sa atin. Bakit? Dahil tama siya. Talagang kami ay mga parasito. Nabuhay kami sa ilusyon. Itinuring namin ang aming sarili na espesyal. Ngunit sa totoo lang, ay ginagamit lang namin ang kayamanan ng iba. At ngayon? At ngayon? At ngayon kami ay mga tao. Simpleng, masipag, totoo. Nanatili silang nakaupo ng tahimik, nakikinig sa mga tunog ng lungsod sa gabi. Sa isang lugar na malayo. Sa ibang bahagi ng lungsod, sa isang marangyang mansyon, nakatira sina Daniel at Andrea. Nahanap din nila ang kanilang kaligayahan. Ngunit ang kapalit nito ay ang pagkalagot sa nakaraan sa mga taong minsan ay pamilya. At sa maliit na 2-bedroom apartment, nakamit ni na Gerald at Bea ang hindi pa nila kailanman nagkaroon. Katapatan sa isa't isa at sa kanilang sarili. Ang kanilang kuwento ay walang masayang pagtatapos sa tradisyonal na kahulugan. Hindi sila yumaman, hindi sila nagtagumpay, hindi sila nakipagkasundo sa mga kamag-anak, ngunit naging totoo sila. Tumigil sila sa pamumuhay sa mga ilusyon, tumigil sa panlilinlang sa kanilang sarili at sa iba. At dito ay mayroong mapait na tula, ang tula ng katotohanan, na palaging mas mahal kaysa sa isang magandang kasinungalingan. Nakamit ni Daniel ang kanyang paghihiganti. Bagaman siya mismo ang tumawag dito na katarungan. Nakahanap si Andrea ng pag-ibig sa pamamagitan ng pagpapatawad. Sina Gerald at Bea ay nawala ang lahat ng material na bagay, ngunit sa unang pagkakataon sa buhay ay naging tunay na malapit sila. Ang bawat isa ay nakatanggap ng kanyang nararapat, at dito ay walang nagwagi o natalo, tanging mga tao na sa wakas ay nagtanggal ng kanilang mga maskara at ipinakita ang kanilang tunay na mukha. Nabuksan ang mga card, tapos na ang laro. Ang pinakamalupit na paghihiganti ay pilitin ng isang tao na tumingin sa salamin, at ang pinakaterible na parusa ay manatiling mag-isa sa katotohanan tungkol sa iyong sarili. Ngunit minsan, ganyan lamang maaaring maging tao.